Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para bala ka na iila sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping na mukha na naman ito si Roque. Si Roque mukha naman tong nagsisinungaling na naman. Kasi alam naman ho natin, ito sa gentleman's agreement, sinabi niya na naibalita daw ito noong 2017. Pero ayon sa record ng gobyernong kasalukuyang gobyernong ito, ay hindi daw alam at hindi aware, lalong-lalo na si Mr. President Bongbong Marcos, hindi niya daw alam ang mga nasabing secret agreement ni Digong nung panahon siya ay nanunungkulan bilang isang presidente. Eto po, sino nga ba talaga, sinungaling ba talaga si Roque? Pero yung pag-amin niya na nagkaroon ng secret agreement, good yun. Totoo yun kasi kumpirmado din ng China, ng isa sa mga opisyal ng China. Pero yung sabi niya na naibalita daw ito noong 2017, ang mga nasabing agreement na ito, mukha yatang nagsisinungaling si Roque. Kasi kung alam ito ng Pilipinas, ng gobyerno, edi sana may record ho ito mga ka-action. Walang record. Diba? Wala nga kahit mga live stream media dapat inano nila, ni-replay nila ulit o ini-upload nila ulit nang sa ganun bilang patunay. Kahit nga ho si Roque sa kanyang mga vlogs, wala siyang naipapakita na naibalita nga ho ito noong 2017 ang nasabing secret agreement. Diba? Ito po mga ka-action, pakinggan ho natin. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ayon kay PBBM, wala umano siyang alam ukol sa nasabing secret agreement maging ang iba pang mga opisyal ng kanyang administrasyon. Klarong-klaro po yun ha. Hindi alam, walang alam, maging ang mga opisyal ng kanyang administrasyon. So, ibig sabihin, maliwanag ho dito na nagsisinungaling ho ito si Roque, na naibalita nga ho siguro ito. Di ba? Wala ho. Oo, kasi dapat siguro nitong pwedeng gawin talaga ni Mr. President, ipatawag yung dalawa, no? Ito naman si Roque kasi ipapatawag sa Senado, abay agad-agad sumagot, hindi daw siya pupunta. Pero alam ho natin na sa kanyang vlog o sa kanyang interview doon sa ng SMNI ay inano niya ito si Senadora Riza na hinamon debate. Ngayon na pinagbigyan siya, pero doon sa Senado siya iimbitahan, abay biglang umotras, umurong ang yagbos. Di ba? At dapat ito din si Digong ho, ipatawag din po ito, di ba mga ka-action? Kasi sila lang ang makapagbigay linaw nito nang sa ganun pagplanuhan nila kung paano makontrol yung mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Kasi wala na ho talaga silang sinasanto dyan sa West Philippine Sea, no? Alam naman ho natin ang mga panghaharas ho nila sa ating sariling bakuran. Kaya ano kayang gagawin nito ni Mr. President para na sa ganun maibsan ho ang dyan, matapos na ang kaguluhan dyan. Tuloy. Ikinagulat umano ito ng Pangulo dahil wala rin umanong record ang kasalukuyang administrasyon tungkol dito. Para sa kanya, questionable ang nasabing kasunduan kung saan kinakailangan pa umanong humingi ng permiso ng Pilipinas para gumalaw sa loob ng ating teritoryo. Yan nga ang pinakamahirap. Ayan ha, ikinagulat. Hindi nga talaga alam. At ang problema pa dito, bakit kailangan natin humingi ng permiso dyan sa mga China na yan para lang maghatid ng mga supply o tubig dyan sa BRP Sierra Madre? Sariling atin ho yan. Ang problema nga, nung nagdaang administrasyon, siguro yun ang naging patakaran. Bawat may gagawin dyan sa West Philippine Sea is magpapaalam si Digong.
Oh, di ba nagmukhang katawa-tawa ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Saan kayo makakita? Sarili mong bakuran. Nakikisaw-saw lang ang ibang bansa, ang isang bansa dyan. Pero tayo pa ang hihingi ng permiso. Anong klase? Pambihira naman. O, tuloy. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. It turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed. When I came into office, wala po nang nagsabi sa amin na mayroong ganung usapan. Maliwanag yun ha. Maliwanag. O, i-compromise ni President Bongbong Marcos. Ipatawag mo na yan kasi dyan, sus, naku, presidente ka, pwede mong ipatawag yan. Oo, pwede mong ipatawag yan si Digong. Kasi nauna nang sinabi din niya, pinasinungalingan na din ito ni Panilo ang nasabing gentleman's agreement dahil kay ayon daw kay Digong nyo, wala daw, hindi daw nagkaroon ng gentleman's agreement. Any mga agreement hindi daw nagkaroon dyan sa West Philippines Sea. Diba? So, isa lang man ang napanood ko na yung pag-allowed nga ni Digong ng mga Chinese fisherman na pumasok dyan sa sarili nating bakuran at mangisda. Yan, isa yan. Doon nag-aabuso ang mga Chinese. Sino bang may mali kung bakit pinayagan at ngayon nag-aabuso na ho sila masyado? Siyempre, si Duterte. Diba? Sino bang sisihin dyan? Kung hindi niya sana gin-spread o ano dyan, hindi sana hindi magkaganyan ang Chinese. Kaya ngayon, nakasanayan kasi nila yung dating president na malaya ho sila kung anong mga gagawin dyan sa West Philippines Sea. Ngayon sa kasalukuyan, hindi naman nila magagawa yung kasi iba ang patakaran. Diba? Pinapatupad lang ang karapatan ng Pilipinas dyan sa sarili nating bakuran. Tama lang yung ginagawa ni Marcos ho, mga kaksyon. Kaya laban ni Marcos dyan, laban ni Senadora Risa dyan, laban ng maraming Pilipino. Okay? So sa panahon ngayon, kailangan natin mag full force para ipaglaban ang West Philippine Sea gamit ang ating mga bosses. So yun lamang mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.